dahil naputol yung video kanina, mag-part 2 na lang tayo para maikwento ko lahat-lahat. So, bali naputol tayo dun sa napasok ako sa malaking kumpanya na maraming mga tauhan at ako yung naging mataas ang posisyon. Ako yung naging leader. So, ako yung naging parang manager ba, ganon. So, ako yung pumipili ng mga tao. Ako yung nagtuturo ng mga trabaho. As in, ako talaga yung nagmamanage ng company. Hanggang sa doon lalong tumaas ang aking pride na lalong nag-iba yung pananaw ko sa buhay. Lalong nag-iba yung pananaw ko sa buhay. Pero hindi ibig sabihin tumaas ang aking pride. Akala mo kung sino na ako na naging matakos na yung ilong ko, naging mayabang. No. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Naging mataas ang aking pride. Kasi para sa akin, ang pananaw ko sa sarili ko, no, kahit sa mga tauhan ko, sinasabi ko yan, no, para sa akin, ang pananaw ko sa buhay ko, maging mabait ka sa kapwa mo, pero maging mahigpit ka sa sarili mo. Ganyan ang pananaw ko sa buhay ko. Kaya, ganyan talaga. Hindi ako naging mataas ang pride na naging mayabang. Never ako naging mayabang. Kasi kung naging mayabang ako, siguro, ewan ko lang siguro naging mayabang ako, naging madamot ako, siguro napakayaman ko ngayon, as in napakayaman ko, no. Kaso, bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako mayaman? Yan ang katanungan. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako naging mayaman? Alam nyo, ito ang sagot. Totally, hindi ko kasi pinangarap yumaman. As in, hindi ko talaga pinangarap yumaman. Kasi, ang gusto ko, makatulong lang sa kapwa. Makatulong sa kapwa na yung may makita akong may natulungan ako, napasaya ko, masaya na ako doon. Kasi ang rason ko, magpayaman man ako, hindi ko naman madadala ang yaman ko pag namatay ako. 'Di ba? Hindi ko naman madadala yung yaman, kuhanin ko naman ang yaman. 'Di ba? Mga kayabangan lang yan para sa akin Kasi kumbaga, kung ano yung mayroon ako ngayon, gagamitin ko yan habang ako'y nabubuhay. 'Di ba? Kasi sabihin na natin na may mga anak ako, may mga trabaho din sila, may kanya-kanyang buhay sila. 'Di ba? Wala akong dapat gawin na mag-iipon ako ng yaman para lang iiwan sa mga anak ko. Hindi ganun yun. Hindi ganun ang pananaw ko sa buhay. Hindi ganun ang pananaw ko sa buhay. Kasi ang pananaw ko sa buhay, hindi po pwedeng magpapayaman tayo, mag-iipon tayo ng yaman namin ng yaman natin para mayroon tayong iiwan sa mga anak natin. Hindi po pwedeng ganyan na pananaw sa buhay. Kasi kung ganyan ang pananaw natin sa buhay, wala, magiging ano bang tawag yan sa atin? Magiging walang silbi lang ang mga natin, magiging mag-aaway-away lang ang mga anak natin. Dahil unang-una mag-aagawan sila sa pera. Kung nag-iisa lang ang anak ninyo, okay lang din. Kaso, wala rin. Kasi ang mangyayari, magiging tamad na yung anak ninyo. 'Di ba? Magiging tamad na yung anak ninyo dahil may pera Bakit pa magtatrabaho? 'Di ba? Yung mga anak naman, halimbawa mayroon kang 2, 3 anak. Ako, kagaya sa akin, mayroon ako 3 anak. Kung mag-iipon ako ng pera, mag-iipon ako ng yaman, mag-aaway-away lang sila. 'Di ba? Magtatalo-talo lang sila dahil sa paghahati-hati. 'Di ba? Tapos hanggang sa mamaya, okay lang kung gamitin yung pera sa kagandahan. Kung gamitin yung pera sa hindi kagandahan, wala rin yun. Hindi useless, 'di ba? Kaya mas maganda, wala sa kanilang iiwan na yaman para sila ay matuto sa kanilang sarili. Yun ang patakaran ko sa buhay. Kaya kung ano yung akin, pag ako ng trabaho, kung ano yung kinikita ko, akin lang, gagamitin ko para sa akin. Ganon. Tama na yung mayroon akong natitirang pera, pag ako'y nawala, yung pang lang sa akin. Alam nyo na, yung gagastusin sa akin pag ako'y nawala, ganon. O kaya pag ako nagkasakit, ganyan, halimbawa nagkasakit ako, tama na yung
mapapagamot ko yung sarili ko. Pag ako naman nagkasakit, kumpleto naman ako dyan sa mga insurance. Okay ako sa mga ganyan. Walang problema sa akin sa insurance. Ganun. Pero yung mag-iipon ako ng yaman para iiwan sa mga anak ko, no. Hindi ako ganun. Hindi ganyan ang pananaw ko sa buhay, ha? No. Kaya para sa akin, tama na sa akin yung nakakatulong ako sa kapwa. Kaya lang, alam nyo ba, yun naman ang masama dahil sa dinami-dami ng mga tinulungan ko, lahat naman ng mga tinulungan ko, lahat umabuso. Lahat umabuso. Ewan ko, siguro dahil siguro katangahan ko rin, dahil pag ako tumulong, talagang tumutulong ako. Kaso, yung mga tinutulungan ko, lahat umaabuso na kesyo tinulungan ko, tapos lumapit ulit sa akin, pag hindi ko na nabigyan, nagagalit na sa akin. Hanggang sa lumalabas, ako na nagiging masama. Ganun nangyayari sa mga tinulungan ko. Hanggang sa yung iba, nung wala nang makuha sa akin, wala na. Pinagpapalit na ako sa iba. Ganun ang mga nangyari sa mga natulungan ko. Kaya, ewan ko ba, siguro talagang ganun siguro yung guhit ng aking palad. Yung tutulong hanggang sa wala lang. Ganon, di ba? Kaya, minsan naisip ko rin na, ano kaya ako ipunin ko na lang yung pera ko. Pero, hindi Hindi rin kailangan dahil ayoko nga mag-iwan ng pera sa mga anak ko, 'di ba? Tama na yung mayroon akong pampalibing, mayroon akong pampaano. Tama na yung mayroong ganun, 'di ba? Kasi mas okay yung mga anak ko na wala silang pagtatalon-talunan. 'Di ba? Kasi kung may pera akong iiwan sa kanila, baka tamarin magtrabaho. O mag-away-away, 'di ba? Hindi maganda 'yon. Ayoko nang ganun. Mas okay sila ngayon na may kanya-kanya silang sariling buhay. At saka dito naman sa Japan kasi hindi dito yung aasa ka sa pamilya mo. Ganyan dito, hindi dito yung uso yung aasa ka sa magulang mo, 'di ba? At saka kung mayaman ang magulang mo, mayaman ka na rin. Hindi ganyan dito. Hindi ganyan dito. So, ganun nga ang naging buhay ko na hanggang sa naging matatag ako, naging matapang na ako, hanggang sa dumating yung point na wala na akong kinakatakutan. Ganun na. Para bang talagang pinatigas ako ng todo-todo. Nung una, hinihinog ako ng panahon. Ngayon, masyado kong nahinog. Kumbaga, nasubrahan sa hinog. Naging matapang ako. Kaya lang sa dami ng taong mga lumuko talaga sa akin, na ano ko nagkaroon ako ng takot. Yung bang ano ba yan? Yung bang, akala ko tuloy sa lahat ng tao, ganun na ano ba tawag nun sa atin? Ganon. Yung bang nawalan ako ng tiwala. As in talaga nawalan ako ng tiwala na ang pananaw ko tuloy ngayon sa lahat ng tao is pare-parehas lang. 'Di ba? Kasi hindi naman totally lahat talaga ng tao ganon. Kaso talagang lahat ng natulungan ko ganon. Ganon. As in lahat ng natulungan ko. Kahit sa Facebook, ang dami kong natulungan na tao. Diyos mio, yung pala, mababait lang sa akin dahil may nakukuha sa akin. Nung wala na sa akin makuha, nagkandawalaan. Oh. So ngayon, mayroon isang taong tumutulong sa akin na ewan ko lang, ayaw ko na rin umasa. Kung talagang nandyan siya sa akin hanggang huli, di nandyan siya. Kung wala, edi wala. Ganun na lang ang patakaran ko ngayon sa buhay. 'Di ba? Dahil ayaw kong ipagpilitan ng sarili ko na gustuhin ako ng tao. Ganun ang ugali ko sa buhay ko. Ganun ang patakaran ko sa buhay ko. Gustuhin mo ako kung ano ako. Kasi ganito na ako ngayon Hindi ko ugaling makipagplastikan para lang gustuhin ako. Hindi ko kailangan makipag-sweet-sweetan. 'Di ba? Hindi ko kailangan magpakita ng kabaitan, ng katahimikan na ganito na ako ngayon. Siguro kung nakilala ko noong panahon, iba yung ako noong mga panahon. Sa ngayon, iba na rin ako ngayon. Kaya kumbaga, kung ano yung ako ngayon, ayun ang gustuhin sa akin. Ayoko lang talaga sa lahat yung sinungaling. Sinungaling, number 1 sa lahat yan ang ayaw ko. At saka sa lahat ng ayaw kong sasaktan ako kahit na kaibigan ko. Ayaw ko nung sasaktan ako. Dahil oras na sinaktan mo ako, kahit na kaibigan kita, ayoko na sa'yo. At sa lahat ng ayaw kong sisirain ang tiwala ko. Sisirain ang tiwala ko dahil pag oras na sinira ang tiwala ko, wala na yan. Iba ugali ko, wala sa akin yung bibigyan kita ng second chance. Wala sa akin yung ganyan. Oras na sinira mong tiwala ko, sinaktan mo ko, ayoko na sa'yo. As in, ayoko na sa'yo.
Dahil ang rason ko sa buhay ko, hindi pa pinapanganak yung taong mananakit sa akin. Hindi pa pinapanganak. Tama na yung nasaktan ako na nag-divorce kami nung asawa ko. Tama na yun. Nasaktan ako dahil dahil wala namang mali para mag-divorce kami, di ba? Yung naging rason lang is yung biyenan ko na ayaw nila sa foreigner. Ganun. Pero yung sa aming mag-asawa, wala sa aming rason nung mag-asawa kami. Hindi ako walang nasaktan lang ako doon yung, siyempre, magkasundo naman kami. Tapos, mawawalay sa akin yung mga anak ko. Doon ako nasaktan. Ganun. Pero, pangalawang, ano ba yan? Yung sa mga kaibigan ngayon, yung masasaktan ako sa kaibigan kung pinagkakatiwalaan ko. Naku, Diyos me, umaayaw ako sa ganyan. Sa totoo lang naman, umaayaw ko kasi, ako kasi yung tao, pag minahal kita, mahal kita. Kahit kaibigan kita, pag minahal kita, mahal kita. Ganyan ako. Hindi ko gali makipag-plastic-plastic ka na mahal kita, mahal ko siya, mahal ko yun, ganun. Mahal ko din yun, ganun. Hindi ko gali yung ganun. Pag ako nagmahal, isa lang, kahit kaibigan. Kasi iba yung pagmamahal na totoo sa kaibigan, sa yung pakikisama sa ibang kaibigan, iba yun. Iba yun. At saka, never akong gagawa ng dahilan na masasaktan ko ang aking kaibigan. Never. Never ako gagawa ng dahilan. Ingat na ingat ako dyan. Kasi siyempre, papahalagahan kita Ganun ako magpahalaga sa aking kaibigan. Ganyan ako. Kahit na magmahal ako ng lalaki, ganyan ako pag nagmahal ako. Talaga pag mahal kita. Ikaw lang talaga. Hindi ako gagawa ng ibang bagay o magpapakita ng kung anong dahilan para masaktan ka. Hindi ako ganun. Iiwasan ko kung ano yung mga ayaw mo, iiwasan ko lahat. Kaya dapat ganun ka rin sa akin, di ba? Ganun ako magmahal din, di ba? Kaya nga, siguro ayaw ko na rin magmahal. Dahil pag ako nagmahal, ako lang din ang masasaktan. Di ba? Ako lang din ang masasaktan dahil nga pag ako nagmahal talaga todo-todo, ganun. Kaya ewan, ganun talaga siguro ang buhay natin. Sabi nga kung swerte ka sa lalaki, swerte mo. Pag swerte ka sa kaibigan mo, swerte mo. Kung malas ka, di malas mo. Ganun lang yun. So hanggang dito na lang muna po tayo ang ating kwento. Hanggang dito na lang po muna. So maraming salamat po at sana po subaybayan nyo ang aking mga video. At sana huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel dahil ako po ay nag-uumpisa pa lang. Kailangan ko po ang inyong tulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you so much po. I love you all. Thank you.